Noong naroon na kami sa hapag, ay nagsalita si Tia. CJ, anong nangyari sa kamay mo? Bakit ka may benda dyan? Sabi ko naman, wala ito Tia, kaunting katangahan lang. Nagpasikatan kasi kami kanina na magbukas ng soft drinks gamit ang screwdriver. Tapos dumulas at dumiretsong tumusok sa kamay ko. Ha? Talaga? Ano ka ba naman? Anong nakain mo? Bakit mo yun ginawa? Malalim pa ang sugat? Medyo po. Pero napalinisan ko naman po sa school clinic. Kaya malinis na ito at nalagyan na rin ng gamot at benda. Sige. Iwan mo na lang yung hugasan. Bukas ko na yung huhugasan. Baka may infeksyon pa yung kamay mo kapag nagbasa ka. Kayo talagang mga kabataan. Ang pupusok nyo. Pero hindi kayo gumagamit ng utak. Ewan ko na lang talaga sa inyo. Wika pa ni Tia habang tuloy-tuloy ang subo ng kanin at litsyong manok. Kinabukasan, araw ng Sabado, maaga akong gumising. Sasamahan ko kasi si Tia na magsakada o mamili ng mga paninda sa sentro. Pasado 10:00 pa lang ay naroon na kami sa grocery. Kahit papaano kasi ay pinakamalakas na tindahan ang tindahan ni Tia. Kaya kailangan linggo-linggo ay mamimili kami ng mga paninda. Matapos makapamili at makapagbayad, ay i-deliver naman iyon ng grocery sa bahay ni Tia, kaya aabangan ko na lang iyon para ma-check kung kumpleto ang mga na-i-deliver. Sa maghapon na iyon ay naging abala lang ako sa pagtulong kay Tia Karen sa kanyang tindahan. Siya na ang magdi-display tapos ako naman ang magsasalansan sa isang silid noong mga pang-stock. Kinagabihan, maagang natulog si Tia. Hindi kasi kami nagbukas ng tindahan maghapon para makapagpahinga raw siya, lalo at pagod sa pamimili at pag-a-arrange. Sumama rin kaunti ang pakiramdam niya kinahapunan. Kaya nagpa siyang magpahinga na lang. Ako naman ay hindi pa masyadong inaantok noon. Naisip kong tignan ang sugat ko kasi parang maghapon akong busy pero hindi ko naman naramdaman na sumakit iyon. Maliban sa bandage noon ay nagsuot rin kasi ako ng tela na gloves para hindi mapasukan ng dumi o alikabok habang nagtatrabaho ako. Pagkaalis ko ng bandage ay nagulat ako dahil halos tuyo na ang sugat. Samantala 24 oras pa lang ang lumipas mula noong hiwaan iyon ni Katerina. Inalala ko ang mga nangyari noong gabi. Isa sa mga naaalala ko na hinawakan ni Katerina ang aking kamay. Parang may ibinulong siya roon o hinalikan niya yata iyon. Hindi ako sigurado kasi iyon na ang panahon na antok ako at nanghihina. Kaya sa tingin ko ay may ginawa si Katerina para mabilis gumaling ang sugat ko. Hindi ko na ibinalik ang benda noon kasi patuyo na at wala ng sariwang sugat. Pinatay ko na ang ilaw at sinubukang matulog. Noong nasa kalaliman na ako ng tulog ay bigla akong nanaginip. Si Katerina ang napanaginipan ko. Nasa isang mainit na eksena raw kami. Habang pula ang kanyang mga mata at labas ang pangil. Pero wala na raw akong pakialam. Hindi niya naman ako nilalapa o sinasaktan. Basta't nagpapatuloy lang kami sa aming mainit na eksena. Bigla akong nagising na hingal at basa ng pawis. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng panaginip na ganoon at naapektuhan pa nga ang realidad. Dahil naramdaman kong basa ang panloob ko ng bagay na malagkit. Lintik talaga tong si Katerina. Pati ba naman sa panaginip ko, papasok? Wika ko pa sa sarili habang napapailing. Nagtungo ako sa CR upang maghugas ng katawan at makapagbihis na rin. Kinabukasan, pasado 1:00 ng hapon, ay sinabi ko kay Tia na matulog na muna siya. Ako na ang magbabantay ng tindahan.
Nakita ko kasing inaantok siya. Pumayag naman ito at pumasok na sa loob ng bahay. Nang may pumaradang kulay matingkad na blue na kotse sa harapan ng tindahan. Kung hindi ako nagkakamali ay si Katerina iyon. Noong lumabas ang tao sa loob ay tama nga ako. Nakangiti ito na kumakaway sa akin. "Hi CJ!" Napapakamot na naman ako ng ulo. Ayoko kasing ma-involve pa ang pamilya ko kay Katerina. Baka kasi hanggang sa akin lang ang kaya niyang pigilan na kainin. Paano ang pamilya ko? Baka sila ang biktimahin niya kapag sinumpong siya ng gutom. "Uy, CJ, bakit parang hindi ka masaya na makita ako?" Sabi ko naman, "Bakit ka pa kasi pumunta rito? Di ba nangako ka na pagkatapos kitang tulungan ay lulubayan mo na ako?" Umupo naman siya sa may upuan sa tabi ng tindahan. "Akala ko kasi matutuwa ka kapag nakita ako. Pasensya ka na rin ha. Wala kasi ako ibang kakilala na nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Kaya naisip ko na mas mabuting ikaw na lang din ang maging kaibigan ko. Sigurado namang hindi mo ipagkakalat ang lihim ko at hindi ka gagawa ng bagay na ikakapahamak ko." Mahabang paliwanag niya pa habang malungkot ang mukha. "Sige pala, aalis na lang ako. Ito nga pala galing ako sa tabing dagat kanina, tumambay. May dumaong na mga mangingisda na may dalang halaan at sikad. Kaya ibinili kita. Ito kunin mo lang dito sa labas. Aalis na ako." Wika niya pa, sabay alis, papabalik sa kanyang sasakyan. Nakaramdam naman ako ng pagkahabag. Naisip ko kasi na baka totoo nga ang mga sinabi niya. Nag-iisa siyang humaharap sa buhay bilang aswang, walang kakampi at walang nakakaintindi. Imbis na ipagtabuyan, bakit hindi ko siya intindihin at tulungan para hindi maging masama at makapaminsala ng mga inosente, kagaya ng mga naririnig kong kwento sa lugar namin na madalas inaasal ng mga aswang. "Teka, saglit. Sige na nga, dito ka na muna tumambay. Kawawa ka naman, baka wala kang ibang mapupuntahan." Umaliwalas naman ang mukha niya noong tumingin sa akin, pero naroon ang bahid ng luha na nanggilid sa kanyang mata. "Salamat ha. Akala ko ipagtatabuyan mo na ako ng tuluyan. Ito ang halaan ipasok mo na muna sa loob." Wika niya pa, sabay abot muli noong plastik. Kinuha ko naman iyon at ipinasok sa loob ng bahay. Pagkabalik ko sa tindahan ay nakita kong meron ng 3 lalaki ang naroon na dumidiskarte sa kanya. Pagkakita niya sa akin ay agad sinabing, "Hi babe, nariyan ka na pala. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo. Wala rin kasing tao dito sa tindahan." Napasabi naman iyong binata na nanggugulo sa kanya. "CJ, girlfriend mo ito?" Hindi pa nga ako nakakasagot ay sinabi ni Katerina, "Ako na nga mismo ang nagsabi diba na girlfriend niya ako? Mga bobo ba kayo? O hindi niyo alam ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, tsupe, wala na kayong mahihita sa akin dahil taken na ako. Mga palikero." Kakamot-kamot naman ang ulo nila ang 3 at naglakad papalayo na tila mga asong nabahag ang buntot. Sabi ko naman, "Uy, bakit mo naman sinabing girlfriend kita? Para lubayan na ako. Tsaka bakit parang masama pa ang loob mo? Mukha ba akong alangan sa'yo? Hindi ba ako maganda para maging karapat-dapat sa'yo? O dahil isa akong..." Oo, tama na. Baka saan pa mapunta yung speech mo? Marinig ka pa dyan ng iba." "Oo na, okay lang sa akin yun. Huwag ka na magpaliwanag." Wika ko pa dahil nakita kong may ginang napapalapit at mukhang bibili sa tindahan. Noong makalapit nga sa tindahan ay bumili iyon. Habang hinihintay ang sukli ay panay ang tingin kay Katerina. Maaring naninibago kasi bihira naman sa lugar namin ang ganoon kagandang dalaga na pangmayaman rin ang porma. Bago mag-alas 6 ay pumasok na ng tindahan si Tia Karen. "Oh, Katerina,
nariyan ka pala. Bakit hindi mo pinapasok si CJ? Sabi ko naman, Tia, tindahan to di ba? Hindi sala upang pagpatuluyan ng mga bisita. Kaya ayos lang siya dyan. Sabi naman ni Tia, ay Katerina, pasensya ka na. Kulang talaga sa breeding itong si CJ. Kaya kung minsan, may kagaspangan din ang pag-uugali. Pero mabait naman ito, masipag at matulungin din sa kapwa. Napangiti naman na sumagot si Katerina. Opo, Aling Karen, alam ko naman po yun. Minsan na rin ako natulungan ni CJ sa school. Ha? Papaano? Tanong naman ni Tia. Tila natataranta naman na magtahi ng kasinungalingang kwento si Katerina. Minsan po kasi, bigla akong nagkaroon. Tapos nagkatagos ako, wala akong dalang pamalit. Napansin niyang hindi pa ako tumatayo sa upuan. Kaya ayun, nilapitan niya po ako tapos tinanong kung okay lang daw ba ako. Kaya sinabi ko na sa kanya ang totoo. Tapos ayun, pinahiram niya ako noong jacket niya. Upang may maitali ako sa bewang at hindi makita ang tagos sa palda ko. Papaano ka nakauwi, Iha? Sumakay ka pa rin ba ng jeep sa ganoong sitwasyon? Tanong muli ni Tia. May sarili po akong sasakyan. Ayan po. Wika pa ni Katerina, sabay nguso sa nakaparadang magarang sasakyan sa harapan ng tindahan. Sa'yo pala yan. Akala ko naman may naligaw na ahinti ng mga brand new na sasakyan. Kasi mukhang bagong model ang sasakyan mo eh. Opo. Magalang na wika pa ni Katerina. Ako naman ang nagsalita. Tia, may dala palang halaan at sikad si Katerina. Naroon po sa lababo, inilagay ko. Sabi naman ni Tia. Tamang-tama, mag-aalas 6 na. Paparating na si Ruby. Siya na ang maglilinis at magluluto noon. Mabilis namang sumagot si Katerina. Aling Karen, sino po si Ruby? Katulong namin dito, pamangkin ng asawa ko. Nagbakasyon muna sa kanila. Noong Biyernes ng umaga pa iyon umalis. Maya-maya ay narito na iyon. Okay po. Nagpatuloy sa pagkikwentuhan sina Tia, Karen at Katerina hanggang sa dumating na nga si Ruby. Agad namang inutusan ni Tia na magsaing at lutuin na rin iyong halaan na nasa kusina. Nagsalitang muli si Tia. CJ, linggo ngayon. Hindi ba kayo magsisimba ni Katerina? Sabi ko naman, hindi po yata nagsisimba si Katerina. Ano ka ba? Di impluensyahan mo. Lumaki ka sa pamilyang makadiyos. Bakit hindi mo ibahagi sa kaibigan mo ang kung anong pinapaniwalaan natin sa ating pamilya? Tinignan ko ng diretso si Katerina at inaalam kung anong isasagot niya. Okay lang po. Sige CJ, tara, magsimba tayo. Yun naman pala CJ, magbihis ka na. Wika pa ni Tia Karen. Kaya wala na nga akong nagawa kundi ang magbihis ng mabilisan at umalis na rin kami agad. Sabi ko naman pagkasakay sa sasakyan. Sigurado ka, gusto mong magsimba? Sabi niya naman. Hindi naman. Hindi naman kasi kami nagsisimba. Pero, hindi iyon dahil sa mga dipakpak kami ha. Dahil iyon sa hindi talaga namin nakaugalian mula pa sa mga ninuno namin na magsimba. Pero kung gusto mo magsimba, edi sige, sasamahan kita. Sabi ko naman, sigurado ka uli dyan? Baka naman masunog ka sa loob. Ano ka ba naman CJ? Hindi kami ganun kababang uri ng lahi na basta na lang masusunog. Pero isang kondisyon, pagkatapos natin magpunta ng simbahan, ay ako naman ang sasamahan mo. Kahit saan ko gusto pumunta. Sumagot naman ako. Sige, ayos lang. Basta wag lalampas ng alas 9 ha. Baka nakakalimutan mo, may pasok tayo bukas. Oo, saglit lang tayo. Basta bilisan mo rin magsimba ha. Okay. Sagot ko pa sa kanya. Pagkarating namin sa simbahan ay tapos na ang misa. Nagulat ako dahil humawak sa kamay ko si Katerina habang papasok. Umupo lang kami sa mahabang upuan
malapit sa altar. Tapos lumuhod ako doon at nagdasal. Noong matapos kong magdasal ay sinabi niyang, "Tara na CJ, umalis na tayo dito agad." "Teka, bakit parang bigla kang nabalisa?" "Mamaya ko na sasabihin sa'yo." Sagot niya pa at nagmamadali ng maglakad papalabas habang mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ko. Agad na kaming sumakay ng kotse at pinaharurot na napapalayo sa bayan. Sabi ko naman, "Saan tayo pupunta? Umalis na tayo ng sentro ah." "Dadalhin kita sa lugar na madalas kong tambayan." Sagot niya pa sa akin. Maya-maya ay nakarating kami sa lugar na malapit sa tabing dagat. Malayo na iyon sa mga kabahayan. "Dito ka tumatambay?" "Oo." Naglakad pa kami ng ilang minuto hanggang sa makarating kami sa likuran ng isang pampang. May nakatayong kubo roon. Pagkapasok ay nagsindi siya ng lampara. May upuan iyon sa labas na gawa sa kawayan. "Ang ganda naman dito, napakatahimik, ang lamig rin." "Oo, kaya nga madalas akong narito. Dito ako nakakapagtago sa mundo at nakakapagpahinga ng payapa." "Kaninong bahay naman ito?" "Bahay ito ng mag-asawang matanda na minsan kong tinulungan. Matapos kasi mamatay ng aking ina, ay nagpunta sa mansyon ang mga kaanak namin para mag-asikaso ng pagpapalibing sa kanya, kasama rin ang mga pinsan kong babae. Sila ang umalalay sa akin upang matuto sa mga kayang gawin ng isang aswang at kung papaano mangaso. Isang gabi noon, kakalubog lang ng araw, nangaso kami. Kasama ko noon ang dalawa kong pinsan na babae. Nang makita namin ang bahay na ito, nakita naming may mag-asawang magkayakap habang nakatanaw sa laot. Sabi nila, perpektong pagkakataon raw na biktimahin ang mag-asawa dahil kahit pahirapan o dahan-dahanin ang pagkain, ay walang makakatulong o makakarinig sa kanila. Malayo kasi sa kabahayan. Sabi ko naman, sa dami ng mga salot sa lipunan, bakit ang mag-asawang iyon pa? Namumuhay sila ng mapayapa at umiiwas din sa gulo ng kabayanan. Pero hindi sila nakinig. Kahit anong pagkain raw ang makita namin, basta oras ng pangangaso ay kailangan patusin. Wala dapat pili. Kaya ayun, hindi ako sumang-ayon sa kanila. Naunang sumugod sa mag-asawa ang isa kong pinsan. Naiwan naman kami ni Cherry. Pero bago pa siya makatalon mula sa pampang na iyon, ay iniuntog ko ang ulo niya sa bato. Nahilo siya at natumba. Tapos pinalo ko pa uli ng bato hanggang sa tuluyang mabasag ang kanyang ulo. Saka ko inihulog sa dagat. Tapos noong puntahan ko ang bahay ng mag-asawa, ay hawak na ni Laika ang matandang ginang. Nagmamakaawa naman ang lalaki na wag saktan ng asawa niya. Nakita naman ako ni Laika na paparating. Sabi niya, damputin ko na raw ang lalaki para makapagsimula na kami kumain. Pero hindi ako nakinig. Binalik ko mula sa likuran niya ang kanyang liig. At nung bumagsak sa lupa, ay binunot ko pa ang ulo niya. Saka parehong inihagi sa dagat ang ulo at katawan. Takot na takot doon ang mag-asawa. Pero sabi ko naman sa kanila na wag matakot. Dahil kahit dipakpak ako, hindi naman ako masama. Balak silang biktimahin ng dalawa kong pinsan. Kaya kahit labag sa loob ko, ay ako ang pumatay sa sarili kong mga pinsan para ipagtanggol ang mga taong hindi ko naman kaano-ano o kakilala. Nagpasalamat sa akin ang mag-asawa. Pinahiram nila ako ng damit at pinaligo dahil may bahid ng dugo ang suot ko galing sa dugo ng mga pinsan ko. Sinabi ko naman sa kanila na umalis na sila sa lugar na ito dahil araw lang ang bibilangin. Matutunto ng mga kamag-anak namin ang amoy ng dugo ng pinsan kong pinatay roon. At kung sila ang maaabutan, ay siguradong hindi sila palalampasin ng mga iyon. Kaya bago pa sumikat ang araw sa kinabukasan, ay umalis na sila sa lugar na ito. Ako naman ay bumalik na sa mansyon. Sinabi ko sa mga kaanak namin na may nakasagupa kaming mga albularyo na mag-ama. At ayun, napatay sina Cherry at Laika. Naniwala naman sila sa akin. Pero hindi raw nila ako mapapatawad dahil pinabayaan ko raw ang mga pinsan ko. Ang iba ko namang mga kaanak ay hindi naniniwala
Iniisip nila na may kinalaman ako sa pagkamatay ng dalawa kong pinsan. Isa raw akong mahinang miyembro ng lahi dahil meron daw akong simpatya sa mga tao na dapat wala dahil pagkain lang namin ng mga tao. Magmula noon ay dito na ako tumatambay kapag gusto kong mag-relax. Hindi na rin naman nagbalik pa dito ang mag-asawa. Mahabang paliwanag pa ni Katerina. Sabi ko naman, "Iyong kanina, bakit ka biglang naging balisa?" "May nararamdaman kasi akong kalahi kanina. Maaaring kamag-anak ko yun. Ang sabi nila, kapag nakipaglapit daw ako sa kahit kaninong tao, ay papatayin nila ang buong lahi ng taong iyon. Kaya bago pa tayo makita, ay nag-aya na ako kaagad sa'yo na umalis. Hindi rin naman nila makikilala ang sasakyan ko dahil kapapalit ko lang na model noong January. Ang problema lang ay kung nakita nila tayo bago ko pa maramdaman ang presensya nila." Muling dugtong pa ni Katerina na nagpakaba naman sa akin. Sabi ko naman, "Ibig mo bang sabihin, nanganganib ang buhay ko?" "Oo, CJ, pasensya ka na ha. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Itataya ko ang buhay ko para protektahan ka o kahit sino sa pamilya mo." Pagkasabi niya noon ay tumahimik na lang ako dahil hindi ako sigurado kung sapat ba iyon para masiguro ang aking kaligtasan. Sumandal sa akin si Katerina hanggang sa marinig kong humihilik na ito ng mahina. Nakatulog na pala kaya hinayaan ko lang. Tapos habang nakatanaw ako sa laot ay iniisip ko ang sitwasyon ko. Ano ang aking gagawin? Hindi ko na kayang ipagtabuyan si Katerina o mas tamang sabihin na nahuhulog na ako sa kanya. Pero kaya ko bang tanggapin na magkaroon ng kasintahan na isang dipakpak? Saglit siyang kumilos at hinila ang braso ko upang iyakap sa kanyang katawan. Nakaramdam siguro ng lamig dahil malamig na rin talaga ang ihip ng hangin sa tabing dagat. Napasabi na lang ako sa sarili ko, "May girlfriend na ba ako? Siguro nga meron na talaga." In denial lang ako sa nararamdaman ko para kay Katerina. Kahit naman siguro sinong lalaki ay madaling mapapaibig sa kanya dahil sa taglay niyang ganda at alindog. Mabait rin naman siya at malambing. Makalipas ang kalating oras siguro ay nagising na siya. "Hala CJ, sorry. Nakatulog pala ako. Anong oras na ba?" Sabi ko naman, 8:00 na. Tamang-tama lang ang gising mo para bumiyahe na tayo papauwi. "Sige, tara na, ihahatid na kita." Wika niya pa. Tapos pinatay na ang lampara sa loob ng bahay at nagtrangka ng pintuan. Habang nasa biyahe ay tahimik lang kami pareho nang basagin niya ang katahimikan. "CJ, pwede ba uli maglambing?" "Oh, ano naman yun? Okay lang ba na minsan imbitahin kita mag-overnight sa bahay? Gusto ko kasing mag-inom. Kaso ayoko naman mag-inom na mag-isa lang. Dahil mas lalo lang ako malulungkot. Baka pwedeng samahan mo ako?" "Ay, sige, pwede naman. Siguro after na ng SEM. Nakakahiya kasi kina Tia kung makikita nilang pa-date-date na lang ako habang sila ang nagpapaaral sa akin. Sa SEM break din ay uuwi na rin ako sa amin." "Sama ako." Wika niya pa. Hala siya kung makasama, parang legit na girlfriend. "Bakit? Ayaw mo ba ako maging legit na girlfriend?" "Ano ka ba? Huwag mo na natin pag-usapan ang bagay na yan. Hindi ko pa nga napoproseso sa utak ko ang lahat ng ito. Isipin mo, kailan lang kita nakilala, tapos pinagtangkaan mo ang buhay ko. Tapos naman, iniligtas ko naman ang buhay mo. Maging ang realidad na totoo talaga ang mga nilalang na dipakpak at isa ka roon, ay hindi ko pa rin masyadong matanggap. Kaya saka na natin pag-usapan ng ibang mga bagay. Dahan-dahanin mo lang ako. Baka bigla na lang akong mabaliw kapag hindi ko na kinaya ang bilis ng mga pangyayari." "Okay, sige. Sabi mo eh." Sagot niya pa na malungkot. "Katerina, ano nga palang nangyari kina Joaquin? Huwag mo nang alamin CJ. Mas mabuti na yung wala kang alam. Para kahit magkabukuhan,
ay walang mapipiga sa'yo at hindi mo kailangan magsinungaling. Kasi totoo namang wala ka talagang alam sa nangyari. Okay, nag-aalala lang kasi ako. Sigurado kasi na magkakaroon ng investigasyon sa pagkawala ng grupong iyon. Huwag ka na mag-alala. Naikamada ko na ng maayos ang lahat. Hindi tayo sasabit. Basta huwag ka lang magsasalita. Ilang saglit pa ay nakarating na kami sa bahay. Sige Katerina, mag-iingat ka sa pagmamaneho pa uwi ha. Sabi niya naman, kiss ko babe. Babe ka dyan, hindi tayo magjowa no? Ha? Hindi pa ba? Madamot. Sigaw niya pa sa akin. Tumawa lang ako sabay labas ng sasakyan. Bumusina siya ng 2 beses, saka umalis. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Gusto ko lang pong sabihin na isa lamang itong mahabang kwento pero hindi ito mahabang series. Halos kasing haba lang din ito noong Mutya ng Kalabaw. Naway inyong nagustuhan at patuloy na umantabay sa mga kasunod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.